Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Sinabi ng bomber kay Annalyn ang dahilan kung bakit niya nagawa yon at pagtatapat nito na gusto niya lang naman gumante. At kung sana ay kagaya ng ibang doktor si Annalyn na mabait at hindi sana mawawala ang kanyang asawa at anak. At hindi sana masisira ang kanyang buhay. Dagdag pa ng lalaki na kung sana ay nabubuhay pa ang kanyang anak, siguradong idol niya si Annalyn dahil mabuti siyang tao. At dito na sinabi ng lalaki kay Annalyn na umuwi na siya at iligtas niya ang sarili niya dahil marami pa siyang buhay na maliligtas. Nang sinabi yon ng lalaki ay inisip na ni Annalyn na nasa Apex nga ang bomba. Dahil doon ay agad namang pupuntahan ni Annalyn si Giselle para sabihin na nasa Apex nga ang bomba. Pero habang naglalakad naman si Annalyn ay nakita siya ni Zoe. At dahil napahiya naman si Zoe kay Giselle at ine-expect niya na strike 3 na si Annalyn at sa labas siya ng Apex pupulutin, pero napahiya pa rin siya kay Giselle at sinabihan siyang wala naman siyang karapatan na questionin ang desisyon niya. Kaya si Zoe ay inis na naman kay Annalyn. Kaya nang papunta na si Annalyn kay Giselle para kausapin ito, hinarang siya ni Zoe at inaasar na naman. Sinabi na naman ni Zoe kay Annalyn na kasalanan niya kung bakit nangyari yon sa kanilang ama. Pero sinabi ni Annalyn na kung ano man ang nangyari sa kanilang ama at kung sino man ang may kasalanan nun ay magbabayad siya. Dagdag pa ni Annalyn na kahit nanay pa niya. Dahil totoo naman ang sinasabi ni Annalyn na kasalanan ng nanay niya kaya si Zoe naman ay naiinis. Kaya pinatigil niya si Annalyn at pinasok niya sa room at nagawa pa niyang ilak ang pintuan. At ang lakpa ng pintuan ay sira. Samantala nakapag-isip-isip naman si Giselle ng walang ibang paraan para mailigtas ang mga tao sa ospital at naisip niya ang kondisyon na sinabi ng lalaki sa kanya. Nasasabihin sa kanya kung nasaan ang bomba kapag lumuhod ito sa harapan niya. Dahil doon ay agad namang pinuntahan ni Giselle ang bomber at nakiusap siya. At lumuhod na rin siya, humingi siya ng tawad sa lalaki para na rin sa kaligtasan ng mga pasyente at sa mga taong nasa ospital. Kaya sinabi ni Giselle sa lalaki na sabihin na kung nasaan ang bomba. Sinabi naman ng lalaki sa kanya na luluhod din pala siya, ang dami pa niyang arte. Dagdag pa ng lalaki na kung hindi siya kinausap ni Annalyn at ginamot, hindi niya sasabihin kung nasaan ang bomba. Dagdag pa ng lalaki na magpasalamat siya kay Annalyn dahil may isang doktor na kagaya niya na mabuting tao. At doon na nga tuluyang sasabihin ng bomber kung nasaan ang bomba at sasamahan niya sila Giselle para kuhanin ito. Gayunpaman nalak naman si Annalyn kaya kahit anong tulong at katok ang gawin niya ay wala pa ring nagbubukas ng pintuan. Samantala sa kwarto naman ay napansin ni Annalyn ang bag ng bomber. Pagbukas naman ni Annalyn ng bag ay nakita niya ang bomba. Kaya naman natakot si Annalyn dahil malapit na itong sumabog. Kaya agad namang tatawag si Annalyn kila Yula at sasabihin niyang nalak siya ni Zoe sa room at nasa loob din ang bomba. Kaya agad namang makakatawag ng rescue sila Yula kay Giselle at ang mga pulis kasama na rin ang K9. Kaya bago pa man sumabog ang bomba ay makakaligtas naman si Annalyn. At dito na rin malalaman ni Giselle na si Zoe nga ang nagkulong kay Annalyn sa kwarto. At dito na nga unti-unting madidiskubre ni Giselle ang tunay na ugali ni Zoe. Nang matapos naman ang problema, dito na unti-unting magtitiwala si Giselle kay Annalyn. At masasabi niya na lang sa kanyang ama na tama nga ang sinabi niya na marami siyang matututunan kay Annalyn. Yan ang dapat nating abangan bukas sa abot kamay na pangarap. I just wanna be certain I don't wanna waste all our time.